Samantala, narito naman ang iba pang mga balita. Pilit ginigiit ni Christian Quisio na wala siyang kasalanan sa nangyaring aksidente sa intersection ng Roses Avenue at Scout Tobias sa Quezon City, kung saan bumaliktad ang isang pickup matapos makabanggaan ng kanyang sasakyan pasado alas 2 madaling araw. Bago daw mangyaring aksidente, may sinusuhid silang sasakyan at nang makatawid na ito, sumulpot ang pickup kaya nagka-aksidente. Nagulat na lang po kami na parang may nag-cross po ng mabilis doon sa gitna namin at saka nung kasunod po namin sasakyan. Tapos yun po, parang nagulat na lang kami, nag-turn turtle na lang po yung ano. Pero iba ang nakuna ng CCTV ng barangay. May kitang papatawid ang pickup nang bigla na lamang salpukin ng AUV. Dito na sumampa sa center island ng pickup bago tuloy ang bumaliktad. Makikita rin na wala namang sinusundang sasakyan ng AUV, malayo sa iginigiit ng driver nito. Nandun din pala ang XO ng barangay na nakakita sa aksidente. Ito pong kotse ng Innova galing po rito sa Tobias. Dire-diretso po sila. Ito naman pong isa, Mitsubishi Strada, galing naman po ng Roses. So, kaya po tumaob ito dahil yung diretso nito hindi na nila naiwasan. Dinala sa ospital ang isang sakay ng pick-up. Tingin pa ng driver nito, nakainom ang mga sakay ng AUV na itinanggi naman ni Quisio. Nagulat na lang kami, yung bigla lang kami tumilapon. Siguro sobrang bilis ng takbo nila. Yun, mukha ho at ang kainom yung driver nung Innova. Hindi po kami nakainom po. Dinala ang dalawang driver sa traffic sector para imbestigahan ang aksidente. Jay Sabale, GMA News. Sa kuha ng CCTV, makikita ang mga lalaking ito na nilolooban ng isang paupahang bahay sa Alaminos, Pangasinan. Ang isa sa mga suspect napansin na may CCTV camera. Sinira niya ang camera kaya nakita ng malapitan ang kanyang mukha. Sa follow-up operation, isinuko ng kanyang mga magulang ang suspect na nakita sa camera na JR Perez. Aminado siya sa krimen, 2 laptop at nasa 10,000 piso umano ang natangay ng kanyang grupo sa apartment. Tinutugis na ang 3 pang kasabwat ni Perez. Sa Alaminos, Pangasinan pa rin, patay sa engkwentro ang 2 miyembro umano ng Akyat Bahay at Basag Kotse Gang. Kinilala ang mga napatay na sina Reynald Humilde alias Joseph at Joseph Cabito Eliano alias Tatay Balong. Nakuha mula sa kanila ang mga baril, hinihinalang nakaw ng mga relo at checkbook ng isang bangko. Nakuha rin ang kanilang mga cellphone kung saan may palitan ng mga text message tungkol sa plano nilang pandaloob sa bahay ng isang prinsipal. Hindi naman naniniwala ang mga kaanak ni Humilde na may baril siya. Wala pang pahayag ang kampo ni Eliano. Nakatayo lang sa harap ng pag-aari niyang meat stand ang isang konsehal sa Tuy, Batangas ng pagbabarilin ng mga di pa nakikilalang salarin. Sugatan ang biktima na kinilalang si Ronaldo Tumbaga. Base sa investigasyon, may pumaradang SUV sa meat stand. Maya-maya ay pinagbabaril na ng 3 sakay nito ang biktima. Agad na tumakas ang mga salarin. Isinugod naman sa ospital ang biktima na patuloy pang nagpapagaling. Iniimbestigahan pa kung ano ang motibo at kung sino ang mga nasa likod ng krimen. Victoria Tulad, GMA News.